Samahan niyo, buksan natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 35. Genesis chapter 35, babasahin po natin ang mga talatang sumusunod. Talatang 1 hanggang 7. Genesis 35 verses 1 to 7. Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel at doon ka manirahan. Gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, alisin ninyo ang mga banyagang Diyos na nasa inyo at maglinis kayo ng inyong sarili at palitan ninyo ang inyong mga suot. Tayo'y umahon sa Bethel at gagawa ko roon ng dambana para sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kabalisahan at naging kasama ko saan man ako nagtungo. Kaya binigay nila kay Jacob ang lahat ng mga banyagang Diyos na nasa kanilang kamay at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga, at itinago yun ni Jacob sa ilalim ng punong insena na malapit sa Sikem. Habang sila naglalakbay, ang matinding takot sa Diyos ay dumating sa mga bayang nasa palibot nila at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Dumating si Jacob sa Luz na siyang Bethel na nasa lupain ng Kanaan, siya at ang lahat ng mga taong kasama niya. Nagtayo siya roon ng isang dambana at tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel sapagkat ang Diyos ay nagpakita sa kanya roon nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Tayo na langit. Panginoon, pag-usap tayo sa aming mga buhay mula po sa kasaysayan ito. At makita namin, Lord, ang aming mga katungkulan, ang aming mga pangako, ang aming mga binitiwang salita, naway malugod kayo at bigyan niyo kami ng kakayanan na ito yung aming pagsatuan. Salamat po, Diyos, na may pagpalain po ninyo ang aming pag-ulay-ulay ngayong hapon. Ngayong salita. Jesus' name. Kadalasan, mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay may kaugnayan sa ating mga binitiwang pangako sa managdaan. Magdaan na panahon. Kaya minsan nakakalimutan natin kung ano yung ating binitiwang mga pangusap, pananalita, pangako. Kanino man, sa tao. Kaya lahat ng pangako natin sa tao, ito ay pangako natin sa Diyos. Sapagkat pautusan ng Panginoon na kung kayo mangako, huwag yung bibiguin sapagkat kayo nangangako sa atin. At yan ang pagsiyam na utos na huwag kayong sumaksi ng kasinungalingan sapagkat ito ay kasalanan. May epekto ba sa buhay natin ngayon ang ating mga nabitiwang mga pangako? Mayroon, malaki ang epekto nito sa ating mga buhay. At nais kong tignan natin ang mga leksyon mula sa nakalimutang taimtim na pangako ni Jacob sa Diyos. Si Jacob ay isang larawan ng mga Kristiyano na napakabilis magtitiw ng pangako, ngunit napakabilis ding makalimot. Anong pangako ito na binitiwan ni Jacob na nais ng Diyos na kanyang muling buhayin, balikan upang tugdin? Siya ring pangako na dapat nating kunan ng leksyon kung ano yung ating mga binitiwang taimtim na pangako sa ating buhay. So malaki may tutulong
ng kasaysayan ito sa atin upang huwag nating maliitin anumang pangakong binitiwan natin sa tao man o kanino man, sapagkat natin ito ay pangako natin sa Diyos. So una, sa ating binasa, bagamat ang panloob na pagpapaliwanag ng ating paksa ay hindi lamang sa chapter 35, kundi sa buong kapaligiran, chapter 4, 36, and 37, makikita natin ang pinaka pagliliwanag sa konteksto ito. Ang pinamagandang po ito, nasaan ang iyong taimtim na pangako. Una, tignan natin ang kasaysayan ng mangako si Jacob ng taimtim sa Diyos. Ito'y makikita natin 30 years ago. Kaya ito ay napakalayo po rito sa Genesis 35. Ito'y nasa Genesis chapter 28. 30 taon na po lumipas yung binitiwang taimtim na pangako ni Jacob. Ito'y nangyari nung siya'y tumakas sa puot ng kanyang kapatid na si Esau. Sapagkat si Esau ay kanyang nadaya ng 2 beses, at alam natin ang kasaysayan yon. At dahil dito, nangako si Esau na pagkamatay ng kanilang amang si Isaac, ay papatayin niya ang kanyang kapatid na si Jacob. At dahil dito, mayroong pagkakampi-kampi o favoritism ang mag-asawang si Isaac at ang kanyang asawa, ay pinalagan ng ina ni Jacob na siya'y patakasin patungo sa kanyang kapatid na si Laban doon sa Kanaan. At dahil dito, si Jacob ay tumakas. Umalis siya ng Beersheba patungong Haran. At sa kanyang paglalakbay, natigil siya sa lugar ng Bethel. Sa Hebrew, Bayeth means house. El means God. Kaya ang lugar na yun ay tinawag na Bethel, ibig sabihin, house of God. Bethel. At doon sa kanyang pagpapahinga, kumuha siya ng bato pang kanyang unanan. Wala pang malampot na una nun. At siya'y nakatulog. At sa kanyang pagkatulog, nakita siya ng vision, mga pananaw na nakita niyang aking panao ang mga anghel. Nagulat siya, natakot siya. At dahil sa kanyang takot na ito, sa kanyang pagkabigla, na nakita niya ang Diyos na kanya palang hinihigaan ay tahanan ng Diyos, siya ay nangako sa Diyos na kung siya'y pagpapalain ng Panginoon, ang Diyos na yon ay kanyang magiging Diyos. At ang Panginoon din naman ay nangako kay Jacob na siya isa sa kanya, na iligtas siya sa lahat ng panahon ng kanyang buhay, maging sa pag-uwi ni Jacob sa kanyang tahanan sa Beersheba. At dahil dito sa pangakong iyon ng Diyos, ito ang nag-udyok kay Jacob na mangako din siya sa Panginoon. At ang kanyang naging pangako ay gagawin ng Diyos ang Panginoon na nagpakilala sa kanya sa vision na ito, at siya'y magbibigay ng 10 bahagi anumang pagpapalang ibibigay sa kanya ng Panginoon. Wala pa pong batas, mayroon akong pinag-iral sa mga tao ng Diyos ang tithes. Hindi po ito tax, kundi ito ay kanyang marugtog na pagsamba, pagkilala ng Diyos ay totoo at ang Diyos ay nanako sa kanya ng pagpapala. At dahil dito, ang sabi ni Jacob, itong batong ito, Panginoon, banalin mo ito. Bilang tanda na ako'y nangangako sa iyo kung gagawin mo ang iyong pangako. At binuhusan niya ng langis ang bato, gumawa siya ng parang monumento roon, bilang tanda na hanggang na nanatiling nakatayo yun, mananatiling pangako ang binitiwan ni Jacob. At nangyari, umalis si Jacob, nagtungo siya sa Haran.
At sa Haran, nanirahan siya ng 20 taon. At ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako sapagkat ang Diyos ay sumasa kay Jacob sa kanyang hanapbuhay. Nagkaroon siya ng magandang pamilya, nagkaroon siya ng mga anak, pinagpala siya, umunlad siya sa kanyang kabuhayan, maging ang kanyang sambahayan. Yumaman si Jacob sa madaling salita. Totoo ang Diyos. Nangangako ang Diyos, gagawin niya. At dahil dito, naisip ni Jacob na siya muli nang umuwi sa kanyang lupang pangako ng Panginoon sa Kanaan. At pinano nga ni Jacob na umalis. At alam natin, hinabol sila sapagkat isa sa mga Diyos-Diyosan ni Laban ay ninakaw ng kanyang asawang si Raquel at inilagay sa kanyang upuan. Ang hinabol siya. Ngunit ang Diyos ay sumasa kay Jacob. Hindi siya sinaktan ng kanyang biyanang si Laban. Nang sadya talaga ni Laban ay ubusin nito o patayin nito si Jacob at bawiin ang kanyang mga anak at kanyang mga apo. Subalit, nagkasundo sila, gumawa ulit sila ng tipan, panibagong poste na naman, at ang sabi, hanggat nakatayo yan, walang sino mang lalakpas sa lugar na ito sapagkat kung siya lumakpas dito, siya ay mananagot ng kanyang buhay at wala nang lalakpas sa lugar na ito. At yun nagkasundo sila. At ang Diyos ay sumasakay Jacob. Pagkatapos nung makarating si Jacob sa isang lugar na kung saan sinalubong siya ng mga anghel at siya nakipagbuno ng isang tao na walang iba kundi ang ating Panginoon at reincarnation of Christ Jesus. Alam natin, dahil sa takot niya na siya'y papatay ng kanyang kapatid sapagkat ang kanyang kapatid ay dumarating na mayroong 300 sundalo para siya ay singilin sa kanyang pagkakautang. Pero ang Diyos ay sumasa kanya, tapat ang Diyos sa kanyang pangako, hindi siya iniwan, iniligtas siya sa lahat ng mga panganib, at siya ay pinagpala ng Panginoon. Makikita natin to sa chapter 32 hanggang 33 ng Genesis. At hanggang ngayon, sa kasaysayan ito, ating tinalakay, si Jacob ay namumuhay sa Kanaan ng 10 taon na naman. 20 years doon sa kanyang biyanan. Now, naninirahan sa Kanaan, another 10 years, 30 years. Ni hindi man lang sumagi sa isipan niya ang kanyang binitiwang pangako sa Diyos na kung siya'y pagpapalain gagawin ng Diyos ang Panginoon at siya ay magbibigay ng 10 bahagi. Grabe pagkalimot talaga ni Jacob. Pero ang Diyos hindi nakalimot. Simula nung umalis si Jacob, pinagpala siya ng Diyos. Ngayon, si Jacob ay nakatira sa city of Shechem. Genesis chapter 33. Nandun siya sa city of Shechem, pero hindi siya nag-abala na pumalik sa Bethel, sa house of God, na kanyang kinatagpuan sa Diyos o ng Panginoon at doon siya ay nangako. Bawat isa sa atin, mayroon doon tayong exact time and exact place kung saan tayo kinatagpuan ng Diyos. At that time, alam ko, mayroon tayong binitiwang pangako sa Diyos. Unang-una narito, Lord, Ikaw ang aking tagapagligtas, magpakayaw. Iibigin kita, Panginoon. Mamahalin kita. Di ba? Yun ang ating pangako nang ika'y katagpuin ng Diyos. Kailanman, saan man, o saan lugar. Nangako tayo. Lumalabas na nakalimutan ni Jacob ang kanyang taimtim na pangako. Para sa akin, masabi kong lumalabas, sinadya niyang kalimutan ang kanyang taimtim na pangako. Kaya naman, bunga ng matagal na panahon ang Diyos upang huwag tayong maging sinungaling sa ating mga binitiwang pangako. Ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan dito. Muling binuhay ng Diyos ang pangako ni Jacob.
Nagsalitan muli ang Diyos sa kanya. Dito na sa chapter 35, verse 1. Sabi, sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan. Gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo na ikaw ay tumatakas mula sa iyong kapatid. Alam niyo, napakabuti ang Panginoon sa atin sapagkat siya lagi ang nagpapaalala sa atin. Laging mayroong conviction sa ating puso kung ano yung ating mga nagawa na karaan. Dapat lang tayo maging sensitibo sa kanyang pagsasalita sa atin. Dapat bukas. Sala. Sinyasa na tayo. Okay na lang. Alam nyo ng context na. Ngayon, ikalawa, alamin natin ang paglalapat sa taimtim na pangako na ito din po application. Unang-una, anuman ang ating pangakong binitiwan, sa anak man natin, para tumahimik lamang nangako tayo na hindi mo naman kaya ng hamon ng eroplano. Para matigil lang yung bata. Mga kapatid, huwag nating mamaliitin ang ating mga binibitiwang pangako. Dahil umaasa ang Diyos, natutuparin natin at tutupad tayo sa ating mga promises. Hindi minamalit ng Diyos ang ating mga binibitiwang pangako. Kaya mag-ingat tayo. Kung tayo nakapangako ng higit sa ating kakayanan, anong dapat gawin? Balikan mo, puntahan mo yung taong yun at ipaalam mo ang iyong kahangalan na mali ang iyong binitiwang. Huwag kang matulog hanggat hindi ka nakahingi ng forgiveness or apology. Sinabi ba ng Diyos yun? Ecclesiastes chapter 5 verse 2 to 5. Ganitong sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 2 to 5. Ganitong sabi, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmamadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Huwag kang magbibitiw ng mga bagay na imposible na hindi mo magagawa dahil tiyak hindi mo may tutupad. Verse 3, sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanan. Yung pong magbibitiw tayo ng salita, itinutumpas ng Diyos sa panaginip. Ang panaginip natin, kung ano nang papasok sa utak natin, imposible yun. Kaya lang sinabi, at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita ay hindi mabuti tulad naman ng panaginip na kahangalan. Kung isa, ang dami natin napapanaginip at doon tayo nang nananungan, imposible naman mangyari. Ganun po ang isip ng hangal o ang salita ng hangal. Kaya sabi sa verse 4, kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumutupad. Proverbs 6, ang sabi roon, kung ikaw ay nagkamali ng iyong pananalita, huwag kang matutulog, huwag kang pipikit na hindi mo pupuntahan ng tao yan para humingi ng paumanhin sa iyong maling binitiwan. Seryoso ang Diyos sa mga pangakong ating binibitiwan. Dahil seryoso din ang Diyos na isagawa ang kanyang mga pinapangako sa atin. At ang Diyos ang siyang ating larawan. Ang larawan natin ay si Jesus. At si Jesus ay tapat kung magsalita, kaya hindi siya nagbibiro, kaya dapat tayo mga Kristiyano rin ay hindi dapat nagbibitiw ng mga pangako na hindi natin kayang gawin.
Hindi minamaliit ng Diyos ang ating mga pangako. Kaya tiyakin natin na isinasakatupan natin anumang pangako o binibitiwan natin sa Diyos. For example, kung natin tumayo sa iglesia, ano yung pinangako natin dito before bago tayo maging miyembro ng iglesia? Ano yung mga pinangako? Umaasa ang Diyos na tutuparin natin ang ating mga pangako. Ikalawa, na aral, nakikita natin, huwag nating gawing kahiligan ang lumimot sa ating pangako sapagkat mahilig tayong lumimot sa ating mga pangako kapag naisakatuparan na ng Diyos ang kanyang bahagi. Yun ang problema sa atin. Kapag nagawa na ng Diyos ang kanyang bahagi sa buhay natin, lahat ng proteksyon, pagpapalang kailangan, anuman ang kailangan natin, alam ng Diyos, pero ginagawa niya dahil din ang pangako niya sa kanyang mga tao. Doon naman tayo lumilimot sa ating bahagi. Nakita natin pagtupad ng Diyos sa pangako niya kay Jacob. Si Jacob hindi tumupad. Umabot ng 30 taon. 30 taon. Kung kayo nangako sa inyong anak, ng edad niya, 1 taon pa lamang, magbilang kayo 30 taon, siguraduhin yung inyong tuparin yun. Kung nangako kayo ng kotse, tsakin mo. Pagdating niya 30 years old, may kotse siya. Palay ko naman, sapat din 30 years para mag-ipon. O panghulog man lang. Installment eh. Unang hulog, unang hulog, nasa mga 200,000. Mga kapatid. Pagkalimot, alam nyo, tila nangyayari ito, nagagalap ito kapag ang pangakong binitiwan natin ay buhat sa gitna ng problema. Kadalasan, nangangako tayo kung may problema. Pag nakasakay ka sa aeroplano, anong bibitiwan ng pangako? Kadalasan, magbibitiwan tayo ng pangako. Panginoon ko, iligtas mo ako, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Sigurado ang Panginoon, iligtas mo lang ako kayo, maglilingkod ako sa iyo. Wala kang pera. Lord, tanggapin mo lang ako, Panginoon. Hayaan mo makapag-apol ako. Pag nag-apol ako, Panginoon, talaga ibibigay ko sa iyong tithes talaga, Panginoon. Madalas pong mangyari ang pagkalimot kapag ang pangako nating ginawa ay nagmula sa mga problema. Dahil pagdating sa problema, alam naman kahit hindi totoo yung iyong pagpapakumbaba tulad kay Ahab, King Ahab, na nakatalaga na siya sa sumpa ng kanyang kaparusahan. Pero minsan siya nagpakumbaba, tumingi siya ng forgiveness sa Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanya, okay, nakita ko ang kanyang pagpapakumbaba, hindi ko siya paparusahan sa kanyang buhay, kundi sa kanyang mga anak. Bagamat hindi totoo ang pagsisisi ni Ahab, nirespeto ng Diyos yun. May minsan, ang Diyos din, nagpapala rin sa atin dahil meron tayong binitiyong pangako sa gitna ng ating problema at kahirapan, dapat mong ng Diyos. Nililigtas ka, pagkatapos, pinagpapala ka. Ilang tao na rito ang makapagpatotoo na simula ng kanyang pagpag-bankrupt, nakapag-survive siya without any help from other persons or any person. So, nakasurvive ka. Hindi dahil sa magaling ka, no. Dahil noong ika'y lugmok, hindi ka tumawag sa Diyos. At nirerespeto ng Diyos yun. Dahil kapag kayo tumawag ka, nasa kabigatan ka, deep in your heart, talagang tumatawag, oo, Ginoo, pasaylo ako sa akong kasunod. Ito. Pag na may himasmasan ka na, pagtitilig ako ng tagila sa inyo.
Hindi na totoo. Pero doon sa mismong krisis na nangyari sa kalagitnaan yun, tumatawag ka ng totoo. Pero once na himasmasan ka, pupunta ka sa Quiapo, magtitirik ng kandila. Nangyayari ba sa atin yan? Na kapag ikaw ay nasa matinding kalagayan, talagang dibdiban yung ating pagtawag sa Kanya. Talagang nirespeto ng Panginoon yan. Yun lang, ang naging problema. Madaling makalimutan ang pangakong nagmumula sa gitna ng kagitikan. Yun ang aral. Ikatlo, ito karaniwan ito eh. Mahilig tayong lumimot sa ating mga binitiwang salita kapag umayos na ang buhay. Kapag umayos na ang buhay. Sa kaso niya ko, na ngayon ay nagkaroon na siya ng magandang pamilya, umunlad na siya sa kanyang hanap buhay, yumaman, at kaya tumira pa sa sariling sambahayan. Wala na siyang kaaway, wala na si Esau, wala na si Laban, wala na naghahapon sa kanya, matatag, masarap ang buhay. Ganyan ang karamihan sa mga Kristiyano. Sumusunod sa gospel kapag sila'y nararagay sa problema. Talaga namang obedient. Pero pagkatapos, lalo kung umangat ang buhay, nakakalimutan na nila ang commitment nila sa Diyos at kay Kristo. Ano ito naging problema ng mga Israel sa lumang tipan? Nung sila makalaya sa Ehipto at sila naglalakad na roon sa desyerto at mayroong nagreklamo, ang ginawa ng Panginoon, imbis na 3 araw lang nilang lakbayin yung lupang pangako, pinaiikot sila ng 40 days at 40 years sa loob doon sa ilang sa wilderness para maubos lahat yung reklamador at ang sumisibol ikalawang generasyon. At ang Panginoon ay nagbabala sa kanila. Tingnan lang natin ang babala ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 20. Medyo mahaba-haba ito. Paalala ng Panginoon sa mga second generation ng Israel. Ang sabi, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Pinag-iingat sila. Deuteronomy 8:11. Then 12, baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat na nasa iyo ay dumami, ay magtataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilat-ilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan, at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain at subukin ka, gawang ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. At kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw ay sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo tiyak na malilipol. Tulad ng mga bansang nilipol ng Panginoon, sa harapan ninyo ay gayon kayo lilipulin, sapagkat hindi ninyo pinakinggan ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Yun ang binitiwang pangako ng Panginoon. Kaya naman sila,
ay nagkaubos-ubos sa iyo. Mahilig tayong lumimot kapag maayos ng buhay natin. Alam ng Panginoon din eh. Sinabi niya sa tayong salita, kapag kayo ay tumunlad na, yumaman kayo, nakapagtayo na kayo ng mga bahay, dumami na ang ginto niyo sa pangko. Mag-ingat kayo. Huwag niyo pa rin pag-utos ng Panginoon. Pangapat na lesson, mga kapatid. Mahilig tayong lumimot sa ating mga pangako kapag inalaw natin, hinayaan natin tayo'y ma-influensyahan ng mundo. Kapag tayo ay namumuhay ng tulad sa mundo, ginagawa na natin ang hilig ng mundo, ang lifestyle ng mundo, tsakin mo, hindi ka makapabuhay ng lifestyle ng mundo kung hindi mo unang nakalimutan o nilimot ang Diyos. Dito si Jacob, sa ating binasa, sabi ni Jacob sa Genesis chapter 35, alisin niyo lahat ng mga idolo na inyong ginagawa, na inyong iniingatan. Bakit? Dito tumanggap na ang mga sambahayan ni Jacob ng mga idols ng mundo. Ganyan din ang marami na hindi namumuhay sa pangakong buhay ng pagiging isang Kristiyano. Naliligaw tayo ng landas. Yung minamahal ng sanlibutan, mayroon na rin tayo sa bansa. Mayroon na rin tayong kinikimkim. Tinutularan natin ang takbo ng sanlibutan. Danger po yan, mga kapatid, sapagkat nakalimutan mong yung pangako, unang pangako sa Diyos. Sa una, may kita natin na sa Kristiyano mainit. Pero kapag siya ay na-influensyahan na ng iba, wala nang interes sa spiritual na buhay. Pag yan ang naramdaman natin, gaya ng binanggit na backsliding, ito yan. Nagsisimula yan, paunti-unti. Pero hindi ito excuse para kalimutan mo ang iyong mga pangako, ang iyong vow sa Panginoon, kapag ikaw ay nanginginig. Tanda natin, kapag ikaw ay gumagawa na influensyahan ka ng ugali ng mundo, tsak yun, nakalimot ka sa Diyos. Nakalimot ka sa iyong pangako. Kaya kapag ito'y nangyari sa iyong buhay, sa ating buhay, bumalik tayo sa simula. Tingnan nyo yung sarili na yun. Before na hinahangad nyo ang Diyos, na kayo katagpuin ng Diyos, tayo katagpuin ng Diyos, tayo iligtas ng Panginoon. Alam nyo, walang init o baha o ulan. Nandun tayo sa Kanyang presensya. Nandun tayo palagi, handa tayong makinig, handa tayong magpaturo. Pero once nakuha na natin ang isang bagay, marami na tayong katuwiran. Ang solusyon, bumalik tayo sa ating pinagmulan. Pansinin na ang utos ng Panginoon kay Jacob, go back to Bethel. Doon ka manirahan para hindi mo makalimutan ang iyong pangako. Doon mo palakihin ang iyong mga anak sa Bethel. Nang sa ganun, hindi mo makalimutan. Yan ang sinabi ng Diyos, yan din ang sinabi sa atin na dapat manumbalik tayo. Dahil ito rin ang sakit, ito rin nangyari sa Church of Ephesus. Pagtandaan ninyo sa Genesis, sa Revelation, nangyari ito eh. Nawala ang Church of Ephesus dahil hindi sila nagsisi. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon na manumbalik. Ano yung simula na yun? Na gusto ng Diyos na manumbalik tayo. Kaya po, sa Bethel, the house of God, sa ating bilang Kristiyano, saan tayo manumbalik? Revelation chapter 2. Verses 4 and 5. Ganito ang sabi. Ngunit, ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Nagsasalita ito sa atin, bawat isa. Mayroong hindi gusto, Panginoon, laban sa atin.
Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ang totoo niyan, mga kapatid, problema natin ngayon kung bakit tayo nakakalimot at hindi tayo nagiging mainit sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil kinalimutan natin ang ating first love, ang una nating pag-ibig. Ano ba pakiramdam ng unang pag-ibig? Ano ang problema? Parang tutulutan ka sa alapaap. This is heaven! Pero balikan natin ang ating relasyon sa Panginoon. Nung na-touch tayo ng Word, bigla tayong umibig sa Panginoon. Ang sabi ko nung araw Pentecost na tayo, may kukumpara mo sa isang kalabaw na guya. Sa Japan, nating kabaw ba? Alam mo, nating kabaw, yung guyang kalabaw, yung kababagsak lang sa sinapupunan ng magulang at nakatayo. Diba? Gano'n yun eh. Gano'n yun. Pero diretso na yung kanyang tuhod. Lundag yun. Ang sarap na kanyang pakiramdam. Saan man pumunta si nanay, lundag yun. Ganun ang ating pakiramdam nung moment natin si Christ. We're so in love talaga. Mainit tayo. Walang bagyo, unos. Pastor, bakit walang buhay ngayon? Sis naman, hanggang liig ng tubig sa amin. Ganun ang pakiramdam. Talagang gusto talagang sugod. Naalam ng Diyos yun, nakikita yun ang ating damdamin. Ang sabi niya rito sa ganitong damdamin ng Ephesians ngunit ito ang hindi ko gusto lamang sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nawala na yung pag-ibig natin sa Diyos. Diba minsan, mag-asawa, kung kailan tumatagal, lumalamig. Sa ligawan, mainit na mainit. Kahit hindi pa nakapagsimpil yung isa, magpapupasa ka nila eh. Pero ngayon, marami na napapansin, kaya hindi na bibidikit. Malayo na kung mag-usap. Nanlalamig na. Kaya sabi sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Now, saan nahulog? Pagkakasala, no? Context pa rin. Nahulog ang iyong sarili. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Alalahanin mo yun kung saan ka nahulog. Sa pag-ibig ng Diyos. At yun ay nawala sa iyo. Magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginagawa mo nung una. Kung hindi, dating ako sa iyo at alisin ko ang iyong inawan mula sa kinalalagyan mo ito, malibang magsisi. Sayang po yung Church of Ephesus. Pero ano natin, hindi talaga magtatagal, hindi matandaan na natin mga members na yun. At alam natin, ang pang-member ko yung mga martir. Pero ito yung nangyari sa atin. Nawawala yung pag-ibig natin. Bakit? Nakalimutan natin ang ating pangalan. Kaya sabi dito, alalahanin mo yung dati mong pag-ibig. Ano bang ginagawa mo nung ika'y umibig? Kayo mga binata, kayong bagong asawa lang, anong ginagawa nyo nung umiibig kayo? Yung anak ko si DJ. Grabe yung pagmamahal na kay ano. Kaya naman, talaga namang nilalakbay na, pwede nga patutubig ko. Nagdadala ng regalo yan, di ba? Pag mayroon kayong minamahal, wala lang regalo binibigay mo, alam mo, misis ko nung kami binata, matalas ako regalo nito. Ano yun? Hindi ako nag-regalo sa kanya. Siya yung regalo, alam niyo kung nag-regalo sa akin palagi? Kalamansi. Mga 4 na piraso. Bakit? Hangover eh. Di ba ma? Ganun yun eh. Katindi talaga. Now, ano ba itong ginagawa ng Ephesus na-apply sa atin ngayon na hindi natin ginagawa nung tayo unang nahulog sa pag-ibig ng Diyos? Balikan mo yun, sabi ng Panginoon. Balikan mo yun. Ano yun, mga kapatid?
sa inyo, sa buhay natin as a Christian. Ano yung dapat nating gawin upang mapanatili ang init ng pag-ibig natin sa Diyos? Ano yun? Marami ang mabibilang dyan. Kayo, ano yun? Na hindi na kayo sumisilip sa Biblia. Wala din dati yung gana sa Biblia. Because you don't love Christ anymore. Ito yung gawain ng mga may ibig sa Diyos. Lagi nagbabasa, talagang nauugaw palagi. Wag, ito sinabi ng Panginoon sa akin, sinishare niya palagi sa asawa niya, sa anak niya. Wah, ito. Hindi ka na nakapag-pray. Nakapag-pray pa man. Panginoon, pagpalain na ito, pastor na lahat ng aking problema, alisin niyo. Amen. Hindi na specifically na mini-mention mo ano yung particular problem na yun. Sinabi sa 1 John 1:9, if you confess your sin, confess. Wala na tayong time doon. Masyadong tayong akurahan. Wala nang sharing. Yun ang ginagawa natin ng araw eh. Kung bago tayo, kung init-init natin, mag-share talaga. Napakainit natin mag-share sa ating nanay, kahit nagagalit na, tinatawanan na natin yung galit nila. Pero ngayon, pag nakikita mo mayroon mag-share, tigil mo yan, hindi panahon yan dito. Ikaw pa mismo magsabi, tigil mo yan. Sa church lang yan. Wala nang panalangin, wala nang pagbabasa, wala nang devotion. Ito sabi ng Panginoon, kapag nangyari ito, nanlalamig ka na, nakalimutan mo yung pangako mo sa Diyos. Balikan mo. Balikan natin. Pagsimula tayo muli. Kaya ating lagyan ng gatong yung apoy ng hangarin nating pagmamahal sa Diyos. Apoyan natin. Tingalin mo lang nagdungag mo ba? Ngayon ito sa primero, punong-puno ng gatong yung iyong kaldero. Pero nung maluto na, pinabayaan mo maugdaw. Di ba ganyan, pag nakuha mo na yung gusto mo, pabayaan mo na yung mga gatong maupos. Hindi ganyan ang Kristiyano. Habang naluluto yung pagkain na yun, ang sabi sa Biblia, iba eh. Gatungan mo ng gatungan, parang lalong nagliliya. Ngayon, ano eh. Tawag dito yung para painitin ang pagkain, lalagay mo sa microwave. High-tech na. Hindi na kailangan gatong. Kaya ngayon, ang mga Kristiyano, ang dami ng prayer, electronic. Pastor, pag ipag-pray mo nga, dali ko, tik-tik-tik-tik. Wala na, hindi na siya pupunta. May text naman eh. Hindi na kailangan ng Diyos. Ang kailangan ikaw mismo. Dahil tinitigan ng Diyos yung puso mo, yung pag-ibig mo. Then, paghuli, kapag naibabalik natin uli ang ating mga nakalimutan pangako, alam nyo, hindi mananariwa ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi ko sinasabing pagpapalang literal o kayamanan. There is always blessings in the heavenly places. Maraming pagpapala. Ganito nangyari kay Jacob. Nung manumbalik si Jacob sa Bethel, ano nung ginawa? Nagpakita ang Diyos sa kanya. Personal. Nagpakita ang Diyos sa kanya at sinariwa ang kanyang tipan sa kanyang mga magulang, sa kanyang kasunod na magulang at sa kanyang tipan sa kanya at sa tipan na maaaring kasunod kay Jacob. Sinariwa ng Diyos ang pagpapala na nakalimutan ni Jacob. Genesis chapter 35 yun, verse 9. At mangyayari dito sa atin, maaaring nakalimot na tayo, pero babalikan lamang natin si Kristo sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pag-amin ng ating kasalanan. Lahat ng spiritual blessings na inalok ng Diyos ay maaaring mapasa ating muli kung ating gagawin ang 1 John 1:9, magsisi. Tanong ko mga kapatid, pwede ba tayo nakalimutan?
na pangako sa Diyos. Manumali ka sa Diyos. Utusan mo yung sarili. Huwag kang paalipin sa iyong remaining sin. Dahil ang kasalanan laging nagsasabi sa, marami kang dahilan. Huwag ka makapatid na yun. Pwede naman kalahating araw lang eh. Yan pong katwiran ng remaining sin. Saliwain mo. At para sa atin namang practical application sa buhay natin, meron ka bang binitiwang pangako kanino man sa iyong anak, sa iyong pamangkin, sa iyong nanay, sa iyong lola, sa iyong kaibigan? Ang pangako niya ay ginagawa mo rin sa Diyos. Tinutupad mo ba? Ayaw ng Panginoon ng mga taong hindi tapat sa kanyang salita. Sa ating binasa kanina sa Ecclesiastes chapter 5, ayaw ng Panginoon ng mga taong nagbibitiw ng salita na hindi niya ginagawa. Kasiraan niya sa kanyang pangalan. At ngayon, nalaman natin, maaaring na alam natin yung ating binitiwang pangako, handa ka bang tuparin? Balikan. Mas maiging lumapit, lapitan, alam mo, may mga binitiwang pangako siya, maaaring nakalimutan mo, pero either sabihin mo, katulad sinabi sa Proverbs 6 na, may tanong ng patawang pasensya na natin, hindi ko matutupad yung sino kaya. Kaya naman kumain mo. Kung hindi mo, kung kaya mo naman, ito, gagawin ko sa iyo. Pasensya ka na, napaghintay kita ng tagal. Nakanda ka pang gawin yun. Alang-alang sa ating Panginoon. Huwag mo hayaang ito pa ang magiging hadlang sa maganda mong relasyon sa Diyos at pagtotoo sa Diyos. Tuklin mo ang iyong pangako. Nasaan ang iyong pangako? Huwag kayo ito muna kinakot, 30 years lumipas bago niya sinagawa. Well, pagkakot din natin siya kung nasa kabila ng matagal na panahon, isinagawa pa rin niya at hindi niya ito. Anong pinangako niyo sa Iglesia? Anong pinangako niyo sa Diyos? Kumpi natin. Tayo na lang. O Panginoon, salamat po